Sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatagal. Mula sa mga palihim na alitan hanggang sa mga pasabog sa social media, inihahatid ang pinakadrama, kontrobersya at emosyonal na laban ng mga dating mag-asawa sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Messiest Married Couples Breakups in Showbiz. Ellen Adarna at Derek Ramsey. Naglabas si Ellen Adarna ng pahayag sa social media tungkol sa di umano'y cheating issue ni Derek at sa pagkakaroon umano ng side chick, ngunit mariing itinanggi ito ni Derek. May screenshot na ibinahagi si Ellen ay pinapakita ang pagtanggi ni Derek sa paratang. Bukod dito, naglabas din si Ellen ng mga resibo bilang patunay na umano'y minura siya ni Derek. May screenshot ding ibinahagi si Ellen kung saan itinanggi ni Derek sa kausap itong netizen ang aligasyong minura niya si Ellen. Sa isang serye ng Instagram stories, nilinaw din ni Ellen na isang kaibigan si Alexa ay hindi ang alleged side chick na iniuugnay sa issue ng infidelity ni Derek. Sunod nito, ipinagpatuloy ni Ellen ang suporta sa iba pang ex ni Derek. Patuloy din siya nagbabahagi ng kanyang sariling karanasan sa relasyon kay Derek na umano'y naging unfaithful. Ang kanyang mga pahayag ay nakakuha ng malaking atensyon online. Aiko Melendez and Jo Marie Iliana. Makalipas lamang ang halos isang taon mula sa kanilang church wedding, nagsimulang kumalat sa showbiz press ang mga chismis na may problema na sa pagsasama ni na Aiko at Jo Marie. Kasabay nito, paulit-ulit ding nauugnay ang pangalan ni Aramina kay Jo Marie ayon sa mga lumalabas na pahayagan noon. Noong 2001, tuluyang pumutok ang balitang naghiwalay na sina Aiko at Jo Marie. At pagsapit ng 2002, naghain si Aiko ng petition for annulment laban kay Jo Marie. Bilang basihan, tinukoy ang psychological incapacity. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na dadawit ang pangalan ni Ara. Nang lumabas ang desisyon ng korte na pumapanig kay Aiko at tuluyang ianal ang kasal, nakatanggap si Jo Marie ng isang text mula kay Aiko. Pinili ang manahimik sa mga panahong iyon. Anya, walang mapupuntahang maganda yung usapan from any angle mo siyang tingnan. Annulment is not something you talk about. It's a sign of failure, hindi ko pwedeng ipagmalaki. Secondly, yung main ground namin na psychological incapacity, which is zero sex, hindi maganda. Ayoko talagang pag-usapan. Vong Navarro and Bianca Lapos. Ang annulment case na Bianca at Vong na naging pampubliko ay lubhang nakaapekto kay Bianca sa negatibong paraan. Kumalat ang mga chismis na isa raw siyang masamang asawa at ina, dahilan para mas piliin niyang basagin ang kanyang katahimikan upang pabulaanan ang mga paratang. Lumabas sa korte na si Bianca ay psychologically incapacitated at napaulat din nag-date siya ng ibang lalaki habang sila pa ni Vong. Sunshine Dizon and Timothy Tan. Isa sa mga pinakamainit na hiwalayan noong 2016 ang kinasangkutan nila Sunshine at ng kanyang asawang si Timothy. Mismong si Sunshine ang naglantad ng pagkakakilanlan ng babaeng iniuugnay sa kanyang asawa at naghain siya ng mga kasong violence against women and children at concubinage. Noong August 2016, humarap si Sunshine sa korte para makipagharap mismo kay Timothy at sa babaeng itinuturong karelasyon nito na si Clarice Season. Nagtipon ng 3 panig kasama ang kanilang mga abogado sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng reklamo sa concubinage. Sa isang interview sa telebisyon matapos ang pagdinig, nanatili pa ring matatag si Sunshine. Ipinakita niya na hindi niya hahayaang bumaba sa antas ng umano'y kalaguyod ng kanyang asawa. Gayunpaman, sa kabila ng ipinapakita niyang lakas, hindi napigilan ni Sunshine ang maging emosyonal na mapag-usapan ang epekto ng sitwasyon sa kanyang mga anak. Pinakamasakit para sa kanya ang makita ang dalawang anak nila ni Timothy na nasasaktan sa ginawa ng kanilang ama at sa babaeng inuugnay dito. Sunshine Cruz and Cesar Montano. Tinapos si Sunshine Cruz ang kanilang 13-year marriage ni Cesar Montano matapos maling si Cesar kay Krista Miller na noon ay dinidirect niya sa isang pelikula. Mariin itong itinanggi ni Krista, lalo na nang sabihin ni Sunshine na nagpapadala umano ito ng mga sexy na larawan sa kanyang asawa. Habang sila pa lamang ay nagde-date, lumalabas na mga palatandaan ng pagiging mainitin ng ulo ni Cesar. Inilarawan ni Sunshine ang kanilang pagsasama bilang dark and chaotic. Ayon sa kanya, mas marami ang masasakit at pasakit na panahon kaysa sa masasayang alaala nila bilang mag-asawa. Madalas na mag-relapse si Cesar at inabuso siya ng emosyonal, ginagamit palaban sa kanya ang imahe niya bilang dating sexy star. Naghain pa si Sancho ng ilang kaso laban kay Cesar, isinisiwalat nilang ulit siya nakaranas ng physical abuse. Chris Aquino and James Yap. 5 taon matapos ang kanilang kasal, ginulat ni Chris ang publiko noong 2010 nang ihayag niyang tapos na ang pagsasama nila ni James Yap. Kasunod nito, naghain si Chris ng temporary protection order laban kay James dahil sa umano'y hindi kaaya-ayang sexual advances sa loob ng kanyang tahanan at sa pagpapakita ng psychological harm sa kanilang 5 taong gulang noon na anak na si Bimby. Sa isang interview niya kay Boy Abunda, sinabi ni Chris na maraming personal na dahilan ang nagtulak sa kanya para wakasan ang relasyon at inamin niyang naghain na siya ng annulment. Noong 2012, idineklara ng null and void ang kanilang kasal. Rufa Gutierrez and Ilmas Bectas.
Pagkaraan lamang ng ilang taon bilang mag-asawa, inanunsyo ni na Rufa at Ilmas na maghihiwalay sila sa pamamagitan ng isang joint statement noong 2007. Ayon sa pahayag mula sa kampo ni Rufa, walang third party na sangkot sa kanilang hiwalayan. Ang pangunahing dahilan umano ay ang malalim na cultural differences sa pagitan nila. Gayunpaman, tumayo si Rufa para ipaglaban ang kanyang katotohanan at isiniwalat ang naranasan niyang karahasan at matinding pagdurusa sa kanilang pagsasama. Sa panig naman ni Ilmas, sinabi niyang nasasaktan siya sa mga binabatong paratang at iginiit pa na ang tanging pagkukulang niya ay ang trusting and believing in people too much. Nag-grant ang annulment ng kanilang kasal noong 2012. Kylie Padilla and Alger Abrenica. Ikinasal sina Alger at Kylie noong December 2018. Subalit naghiwalay ang mag-asawa noong April 2021. Matapos ang hiwalayan, nagbigay si Kylie ng cryptic message kasunod ng pagbubulgar ni Alger. Anya, never underestimate a man's ability to make you feel guilty for his mistakes. Malamang nag-ugat ang pahayag ni Kylie sa paglantad ni Alger tungkol sa cheating. Hinikayat ni Alger si Kylie na sabihin ang katotohanan dahil siya daw ang pinagbubuntunan ng galit ng netizens. Carla Abellana and Tom Rodriguez. Hindi pa umabot ng isang taon matapos magpakasal, kinumpirma ni na Tom at Carla ang hiwalayan nila. Nagsimula ang mga chismis tungkol sa kanilang paghihiwalay na mag-unfollow sina Tom at Carla sa isa't isa sa Instagram, 3 buwan matapos ang kanilang kasal. Noong 2022, ang kanilang kasal ay pinawalang bisa sa bisa ng United States Decree na kinumpirma rin ng Korte sa Pilipinas noong 2024. Sa kanyang YouTube vlog, ibinahagi ni Carla kanyang saloobin tungkol sa mga lumalabas na chismis ng hiwalayan. Anya, ang taong lubos ng saktan, hirap pong pigilang hindi ilabas ang galit sa anumang paraan. I was disrespected, I was betrayed, I was lied to, I was used, I was shamed, I was made to look so stupid. Binasag na rin nito ang kanyang pananahimik ukol sa hiwalayan nila ni Carla at sinabi na ito na raw ang huli niyang pagsasalita sa issue. Anya, at no time did he ever lay a hand on Carla. Dagdag pa niya, I have accepted her decision that it is time to move forward independent from each other. I have to teach myself how to fall out of love from her. Claudine Barreto and Raymart Santiago. Matatanda ang 2003 pa na maghiwalay sina Raymart at Claudine at sinimulan ng i-process ang annulment noong 2004 ngunit hindi ito nakompleto dahil sa mga hindi nila mapagkasunduan. Isinapubliko rin ni Claudine ang panawagan niya kay Raymart tungkol sa financial support para sa kanilang mga anak na ayon sa kanya ay tila nalilimutan na umano ni Raymart. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Claudine laban kay Raymart. Sa katunayan, nagsampa pa siya ng formal na reklamo noong November 2020 kung saan inakusahan niya si Raymart na hindi na umano nagbibigay ng financial support sa kanilang mga anak. Nakapagsalita rin ng hindi maganda si Claudine laban kina Jody Santa Maria at Raymart sa isang interview kung saan diretsahan niyang sinabi na bad influence umano si Jody sa tatay ng mga anak niya. Samantala, isang mabigat na revelasyon din ang inilabas ni Inday Barreto, ina ni Claudine, tungkol sa umano'y pang-aabusong naranasan daw ni Claudine sa piling ni Raymart noong sila ay nagsasama pa. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Raymart ang lahat ng akusasyong ito. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!